Hello Sir Paul. Share ko lang tong kakaibang karanasan ko. By the way, nangyari po ito, 1999. Tawagin niyo na lang po kong Enrico. Binata pa lang ako nung mangyari ito. Mag-isa na lang ako sa buhay noon dahil maaga pong namatay ang mga magulang ko. Yung isa nagkasakit, yung isa na aksidente. Pero wala, ganun talaga ang buhay. Kailangan mag-move on. Mabuti na nga lang, pinamanahan ako ng tatay ko ng 1 ektaryang lupain. Minana niya rin yon sa lolo ko. Kaya kahit papaano, hindi naging mahirap ang buhay ko. May pinagkakakitaan ako eh. May bahay din ako. Na kahit papaano gawa rin sa semento at kahoy na matibay-tibay rin naman. Mahilig ako magtanim noon. Pagsasaka ang kinabubuhay ko. Pagtatanim ng gulay, palay, at mga prutas kagaya ng pakwan o kaya naman mais. Depende sa panahon. Depende kung anong kailangan. Depende sa trip ko. Bukod dyan, isa rin sa mga libangan ko ay pag-aalaga ng hayop. Yung iba binibenta ko, yung iba pansarili kong pangkain. Gaya na ng baboy, kambing, manok, bibe. Yan ang libangan ko noon. Ang sabi nga sa akin ng mga taong nandoon sa paligid, bakit daw hindi pa ako mag-asawa? Total maganda naman daw ang buhay ko. At paniguradong swerte raw ang mapapangasawa ko. Ako naman, kung darating ang mapapangasawa ko, darating yan. Hanggang isang araw po. Paggising ko ng umaga, mga bandang 7:00, pagpunta ko sa may likod ng bahay ko, may napansin akong isang bagay. Isang itim na kung ano. At nang nabuhay nang at natauhan na ako, nakita ko na isa itong uwak. Oh, bakit may uwak dito? Akala ko noong una ay patay na ito. Pero nagulat ako nang bigla itong kumisot-kisot. Buhay pa. Noong una, natakot ako kasi syempre, uwak yun. Baka mapanganib, baka bigla akong atakihin. Pero ewan ko. Nung magkatitigan kami nung uwak, para bang nakaramdam ako ng awa sa kanya. Nagmamakaawa kasi yung tingin ng uwak na yon. Yung para bang nakikiusap ko siya na tulungan ko siya. Nagamutin ko siya, nabuhayan ko siya. Natagpuan ko na nga lang ang sarili ko na ginagamot yung uwak. Nakita ko na may sugat ito sa kanyang kaliwang pakpak. At dahil maalam ako sa pag-aalaga ng mga hayop gaya na lang ng manok, kasi minsan nagsasabong din ako, ginamot ko po yung uwak. Tapos pinapakain ko rin siya. Ang galing nga uwak na kumakain ng pellet o di naman kaya bigas. O basta yung mga pagkain ng manok. Ang galing. Kinukulong ko lang yung uwak doon sa may kulungan ng manok ko. At makalipas lang po yung 1 linggo, nakita kong gumaling na ito. O uwak, papakawalan na kita. Kinuha ko yung uwak sa kulungan. Hindi na kasi ako natatakot dito. Hindi naman kasi siya aggressive. Hindi rin siya nanunuka. Parang ang manok din hinihimas-himas ko pa. Nagpaalam ako sa uwak dahil kahit papaano, lumapit na rin yung loob ko sa kanya. Paalam na uwak. Mag-iingat ka. Sana hindi ka na masugatan. Binato ko yung uwak sa himpapawid. At pagkatapos nun, lumipad ito. Pero ang pinagtataka ko, imbis na lumayo siya, lumipad siya papabalik sa akin. Sa balikat ko, yung parabang agila, yung parabang amo niya ako. Aba, anong trip mo? Kinuha ko yung uwak at pinalipad ulit pero bumabalik talaga ito sa aking balikat. Aba, ang galing mo namang uwak ah. Para kang paharot ah. Mula ng araw na iyon, hindi na po umaalis sa piling ko yung uwak. Minsan lumilipad siya at nawawala. Hinahayaan ko lang. Pero pagsapit ng gabi, bumabalik siya. Nandoon lang siya sa bintana ko. Para bang binabantay na ko. Nakakatuwa naman ka ako. Ang talino naman ka ako ng uwak na yon. Pinapabayaan ko na lang siya. Basta ako patuloy lang ako sa pagpapakain sa kanya.
Kapag umaalis naman ako kapag nagpupunta ako ng bukid, sumasama rin siya sa akin. Ang galing, para talagang maamong uwak. Maski yung mga kakilala at kaibigan ko, namamangha rin sa uwak na iyon. Ang galing daw kasi. Napakatalino. Paano ko raw ba naturuan yung ganoon? Saan ko raw ba nakuha yung uwak? Ako naman sinabi ko lang naman kung anong nangyari. Basta namamangha talaga sila. Lumipas po ang mga panahon. Patuloy lang po nakasama ko yung uwak. Mabait lang ito. Parang ang bodyguard ko rin eh. Pinabantay niya ako palagi. Basta patuloy ko lang siyang pinapakain. Isang araw po noon, siguro mga kalahating taon na po sa akin yung uwak. May kumakalat po na balita sa aming lugar. May mga masasama raw loob na nagpupunta sa mga baybahay ng mga residente. Kumbaga, mga magnanakaw, kumukuha ng mga gamit, nagnanakaw ng mga hayop, pera. Hindi pa nga mahuli-huli ng kinauukulan kung sino ang kriminal. At ang sabi naman ng barangay kapitan namin, baka dayo raw yung mga yon. Ako naman, syempre kinakabahan ako. Kasi mag-isa lang ako sa buhay. Marami akong alagang hayop at kahit papaano, may ipon din akong pera. Kaya nga noong mga panahon na yun, halos gabi-gabi hindi na ako natutulog. Nakakatakot kasi talaga. At nangyari na nga ang kinakatakutan ko. 2:00 ng madaling araw noon, nakikinig lang ako ng radyo. Nang makarinig ako ng ingay doon sa labas ko, partikular doon sa hawla ko ng mga hayop. Doon sa mga bibe, sa mga manok, sa mga baboy at kambing. Agad kong kinuha ang aking bolo. Lumabas ako ng dahan-dahan. Dala-dala ko yung flashlight ko pero hindi ko yun binuksan. Gusto ko kasi talagang mahuli sa akto yung magnanakaw. Habang palihim naman akong naglalakad ng dahan-dahan, nagulat ako nang biglang dumapo sa balikat ko yung uwak na inaalagaan ko. Napakatalino naman kako ng uwak na yun. At maya-maya, nang makapunta po ako doon sa alaga kong mga hayop, ay nakakita ako ng 3 kalalakihang nakamaskara. Hindi ko malamang dahilan. Yung uwak, biglang sumugod sa kanila. Pinag-aatake yung mga taong yun. At nagulat na lamang ako nang bigla itong nagbago ng anyo. Naging tao, isang babaeng maganda. Nakahubot-hubad nga rin ito. Ano bang nangyayari? Nananaginip ba ako noon? Gulat na gulat din yung 3 magnanakaw. Lalo pa nang makita ko kung papaano humaba at tumalas ang mga kukunong babae. Kamay at paa. Pinagkakalmot, pinagsasaksak. Walang nagawa ang mga magnanakaw. Hindi sila nakalaban. Pagkatapos nga nun, yung babae nga rin po ang nagtali doon sa 3 magnanakaw. Walang kalaban-laban. Napakalakas niya, napakabilis niya, napakadelikado niya. Ako naman, natulala lamang ako sa mga nasaksihan ko. Kasi kay bilis ng mga nangyari, hindi ka panipaniwala. Nang matapos ang lahat, lumapit ang hubot-hubad na babae papunta sa akin. Ako, para akong estatwang natuod. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Ibinalik ko lang ang buhay na ibinigay mo sa akin. Aalis na ako. Hinalikan ako sa pisngi ng babae na iyon. Hindi ko malilimutan ang mukha niya. Napakaganda niya. Alam ko, isa siyang aswang. Pero para siyang anghel. Pagkatapos niya akong halikan, bumalik siya sa pagiging uwak niya at lumipad papalayo. At mula nun, hindi ko na siya nakita pa. Samantala, tumakbo naman ako ng barangay. Sinumbong ko yung 3 magnanakaw na yun at napag-alaman namin taga-kabilang baryo pala ang mga yon. Yung mga magnanakaw nga, sabi na aswang daw yung gumawa nun sa kanila. Kaisyo ganito, kaisyo ganyan. May alaga raw akong aswang.
Pero hindi naman sila pinaniwalaan ng barangay dahil maakriminal sila at marami na silang nabiktima. Ako naman noon, manghang-mangha ako. Hindi talaga ako makapaniwala na isang aswang pala ang naalagaan ko. Pero sa totoo lang, hanggang sa mga panahon na ito, ay hindi ko pa rin makalimutan ang itsura ng babaeng aswang na iyon. Napakaganda niya.